So, ang pag-aaralan natin ngayon mga kapatid ay mahahanapan sa Psalms 42 verse 1 and 2. Okay, sabi po dito, ito ay sikat na verse. As the deer longs for streams of water, so I long for you, O my God. My soul thirsts for God, for the living God, when I can go and meet with God. So ang verse po na yan mga kapatid, ang psalm na yan ay sinulat ni King David. So para po sa kanya, ang longing niya kay God ay para daw yung longing ng isang nauuhaw na usa sa tubig. Diba? Nasubukan nyo na bang uhaw na sobrang uhaw kayo? Diba? So kahit hindi ka mahilig ng tubig, pag uhaw na uhaw ka at wala ka ng pagpipilian, iinumin mo kahit na ano na yung available. So yan ang pagkakasabi ni David. So ano ba kasi ang ibig sabihin ng longing for God? So meron po akong dalawang nahanapan, may dagdag pa siguro, pero ngayong gabi magfo-focus po tayo sa dalawang meaning ng longing for God. So ang longing for God can mean, yung una po ay hunger and thirst for righteousness. Okay po, una po yan, when you long for God, ang isa pong una dyan is you hunger and thirst for righteousness. And ikalawa po, longing to know God and feel His might and power. Okay po? So, sabi nga po dyan, Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Sinabi po yan sa Bible. Those who will hunger and thirst will be filled. So yung mga nagugutom, yung mga excited kay God, hindi po sila napapahiya. Pinagbibigyan po sila. So i-take po natin ang hunger and thirst for righteousness. Si David po, si King David, sino po ba si King David bago niya na-meet si Bathsheba? Alam niyo naman po, si King David ang pinakasikat, isa sa pinakasikat na karakter po sa Bible. Actually, tanungin mo ang mga bata, kung magbigay sila ng karakter sa Bible, of course, si Jesus, kasali na si Moses, pero si David, karaniwan ay kasama po siya. So, sino po ba si David bago niya na-meet si Bathsheba? Okay, siya po ay shepherd and anointed king. Mababasa niyo po sa 1 Samuel 16, 1-13, na si David, kahit na siya ang pinakabata sa buong family nila, siya ay napili inanoint siya bilang king dahil po sa nakita ni God ang kanyang puso. Sinabi nga po dyan, ang Diyos hindi tumitingin sa itsura, kundi tumitingin siya kung ano ang laman ng puso. Yun po si David. Ikalawa po, siya po ay tumalo kay Goliath. Hindi naman yung ang ganda ng story patungkol kay David, perfect na story. Di ba? Si David ay kanito. O di ang ganda sana. Di meron tayo sana na example ng perfect na tao. Kaya lang, ang Bible naman kasi, hindi niya tinatago yung mga kamalian na nagagawa din ng mga tao. So anong kamali ni David? Sa time ng mga hari ay dapat naglilid siya ng gera na dati naman niyang ginagawa, nag-stay po siya sa Jerusalem. Hindi po alam ang rason, is either pagod, tinamad, so nag-stay po siya sa Jerusalem. And one night, nandun siya sa kanyang palace, mataas siguro kasi tumitingin siya sa lahat, nakakita siya ng naliligo. Si Bathsheba. Kaya nga Bath, di ba? Bathsheba. Okay? So naliligo si Bathsheba. So sabi sa 2 Samuel 11, 2-5, verse 2, one evening David got up from his bed and walked around the roof of the palace. From the roof he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. And, okay na sana yun kung nakita lang niya, pero, and David sent someone to find out about her. The man said, she is Bathsheba, the daughter of Eliam, and the wife of Uriah the Hittite.
So, anong nangyari kay David? Siguro accidental naman na makita niya. O di ba? Pwede naman accidental, hindi niya sinasadya. Ang pangit, nung accidental niyang nakita, nagpadala pa siya ng tao para makilala kung sino yung babae. And nung nakilala niya yung babae, next verse 4, then David sent messengers to get her. She came to him and he slept with her. So merong nangyari sa kanila. May mga debate nga dyan, ni-rape daw ba? O pumayag si Bathsheba? Hindi na natin alam. Basta merong nangyari sa kanila. Okay? So, and then, sa verse 5, the woman conceived. Nabuntis yung babae and sent word to David saying, I am pregnant. So nakita nyo na, nagkapatong-patong na. So nakita ni David, pinatanong ko anong pangalan, tapos in-invite niya sa kanya, may nangyari sa kanila, tapos nabuntis yung babae. Ang problema, siya ay asawa ni Uriah. Now, si Uriah, ang description ng Bible ay isa sa mighty men. Meron siyang 30 na mighty men. May special na 3, may additional na 3, at merong 30. So si Uriah, kasama siya doon sa next na 30. So marami siyang sundalo, marami siyang mga generals, pero bibihira ang matatawag na mighty men. And si Uriah ang isa doon. So may problema. Matalino si David, kailangan niyang isolve. So ang ginawa niya, pinatawag niya si Uriah para kunwari ay mag-report. Tapos, anong ginawa niya? Umuwi ka muna sa inyo. Sabi naman ni Uriah, hindi ako uwi kasi yung mga sundalo ko nandun sila sa field na namamatay na yung iba. Sabi niya, tapos uwi ako sa aking bahay. So, nakitulog siya sa mga servants. The next day, inulit ni David, nakitulog pa rin siya sa servants kahit nilasing niya si Uriah. So, sa verse 14, in the morning, David wrote a letter to Joab, yung general, and sent it with Uriah. Pinadala niya yung letter. Sa 15, ang nakasulat doon, put Uriah out in front where the fighting is fiercest, then withdraw from him so he will be struck down and die. So, inutusan niya yung letter na pinadala kay Uriah ay nakasulat doon, utusan mo siya na siya ang mag-lead ng attack para siya ay mamatay. And of course, syempre, saan ba si Uriah dyan? Yun. Syempre, sumugod si Uriah at kasama niya ang marami niyang sundalo na namatay. So, ano nangyari kasi? Sa simpleng ginawa ni David, simple lang nun, hindi siya pumunta nakipaglaban. Pag pumunta sana siya nakipaglaban, ay hindi siya nagkasala. Okay na din sana. Kaya lang, pinatulan niya ang kanyang desire sa babae. So, trinay niyang coveran, pero nagkabuhol-buhol na hanggang nagkaroon pa ng murder. Diba? And of course, namatay. O di, solved. Diba? Solved na to. O di namatay siya. Pag-asal na lang kami agad at solved na. So, nakita nyo yung pinakita kong David kanina bago yung David ngayon. Diba? Iba na siya, di ba? Iba na eh. Ito yung David na to, and then, naging ganito siya. So, ang first na dapat din nating maintindihan mga kapatid, ang deceptive nature ng sin. So, ang sin niya nung una, parang maliit lang. Nagsimula sa maliit. Ano yung maliit na yon? Hindi siya pumunta sa gera. Bilang king, dapat siya ang naglilid doon at hindi siya pumunta. Sabi sa James 1:14-15, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. So, ang kasalanan, nagpro-produce ng kamatayan. Okay? So, lahat tayo, ang ating mga kasalanan, pag pabayaan mo yan, lalala ng lalala, magkakaroon ay palala siya ng palala. Parang yung, ano ba yun, yung nakita ko sa
Facebook lang kanina yata. Hindi maka-overtake eh. Umovertake siyang ganyan, tinadyakan niya yung sasakyan naman sa galit, gumanon, o di tumalsik siya. O ngayon, anong nangyari? Hindi ko alam kung sino makukulong ito dahil sa syudot nito. O di ang simpleng sanang mga situations, dahil sa kagagawan nila, maaaring makulong sila, at sana hindi namatay yung tumadyak ng sasakyan. Okay? So, ang problema sa sin ay deceptive siya. Para siyang okay, kaya lang, paghahayaan mo siya, papatayin ka niya later on. Okay? So, nagpa-promise siya ng maganda. And then, kailangan nating malaman ang consequences ng sin. Si David, hindi ko na ilagay dyan kasi mahaba, bagamat pinatawad siya ni God, nirip pa rin niya ang consequences ng kanyang kasalanan. Una, namatay yung anak nila ni Bathsheba. Namatay, nagrebelde sa kanya na-rape yung anak niya na si Tamar. Ni-rape ng sarili niyang ding anak. At dahil sa galit naman nung Absalom na tunay na kapatid sa ina ni Tamar, pinatay niya yung Amnon na nang-rape sa kapatid niya. And then, nagrebelde si Absalom, and then si Absalom namatay. Basta after kay Bathsheba sa kasalanan niya, na ang pangit-pangit na nang nangyayari sa family ni David. Nagkagulo-gulo sila. Actually, even yung mga tao, yung loyalty nila, hindi na ganun kabango si David sa kanila. Kasi, inutos niya, nung nagrebelde si Absalom, inutusan niya mga sundalo na huwag patayin yung anak niya si Absalom. Pinatay siya ni Joab, na general. Bakit? Kasi sinulatan niya si Joab noon na gawin mo ito, patayin mo si Uriah. Parang gano'n na rin inutos. Tapos utos ka na, hindi ko papatayin si Absalom. Pinatay niya si Absalom. Walang magawa si David. Bakit? May alam si Joab. Di ba? Hawak siya sa leeg ngayon. Di ba? So, ang daming naging consequences ng kasalanan. Sabi nga sa Galatians 6:7-8, be not deceived, God is not mocked, for whatever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Okay? So, mapapansin nyo dyan na may consequences ang sin. Okay? Humingi tayo ng tawad sa Diyos, ayusin natin ang buhay natin, pero actually, ang hirap, yung consequences niya, ang hirap makabalik. May pastor ng isang malaking church sa Manila, hindi naman kalakihan, actually, yung nagawa niya. Kasi yung worship leader kasi nila na medyo bata, ang maganda. Siya tumatanda na, hinalikan niya kasi. O yun, skandal na. O na muntik siyang napaalis. Actually, yun nga lang ginawa niya Hindi na bumalik yung parang dating pagtingin nila sa kanya. Of course, yung song leader niya, umalis na, lumipat sa ibang lugar. Pero nakita niyo yung consequence. So ang ating mga ginagawa, karaniwan yan ay may ginagawang consequence. Kaya kailangan nating mag-ingat. Merong isang church, di ko na sasabihin ng lugar, may bagong pastor noon. Pagdating niya doon sa church na to, siyempre bagong hawak niya. Nagtaka siya at doon sa lugar nila, merong isang young people at meron din, lalaki ito, may nangyari sila doon sa young people na babae, tapos halatang lumalaki yung tiyan. Nagtataka siya, sabi niya, bakit parang normal lang? Di ba? Pupunta sila, actually magkasama sila pupunta sa church, hindi naman sila kasal. So nagpa-meeting siya. Kinuha niya yung counsel niya. Sabi niya hindi pwede ito.
Dapat gawa tayo ng paraan. Dapat masuspende itong mga to or may ipapanis. Kasi young people sila dito sa church na to, ganito nangyayari. Alam niyo, tumayo yung isang elder, sabi niya, alam niyo, pastor, pwede ba akong magsalita? Sabi niya. Kasi nauna ako ng 2 years dito sa church bago ikaw na bagong pastor. Kung bigla na lang natin silang ipanish, bigla na lang paalisin, or what, sabi niya, alam mo, sa tingin ko, hindi nila alam na masama yung ginawa nila o ginagawa nila. Nasyak yung pastor. Ha? Nag-church na sila. Lagi ko silang nakikita. Hindi po nila alam. Kaya ngayon, yung church na yan, sobra sila sa Sunday School Bible, sa preaching Bible. Alam niyo ginawa dun sa dalawa? Tinuruan. Actually, doon nila pinaalis, ginaid na lang sila. Nagpakasal din sila agad. Inayos nila buhay nila. And one time, ano yun sa anniversary ng mga lalaki? Father's Day? Nag-testimony yung lalaki. Sabi niya, alam niyo, nagpapasalamat ako sa church na to at ginaid niyo ako, sabi niya. Alam niyo, hindi namin alam na masama pala yung ginawa namin. Hindi namin alam. Kaya namin nagawa. Kaya shock na shock yung pastor dito sa lugar na to. Meron pang isa, sa Manila naman. Sa church ng pastor na ito, may mag-girlfriend na nag-a-attend kasi parehong babae. So, siyempre, hindi naman niya sila pinapakialaman, pero nag-a-attend sila ng church. Ngayon, yung mga ibang members, kinakausap yung dalawa. Masama yung ginagawa nyo. Alam nyo, kinonfront nung dalawa itong pastor na to. Ilala ko kasi itong pastor na to, alam kong detalye, kaya hindi ko na pangalanan. Pumunta yung dalawa sa kanya at sinasabi nung dalawa, bakit hindi mo kami dinedefend? Kailangan i-defend mo kami. Ang sabi niya, mali naman yung ginagawa niyo, bakit kayo ang i-defend ko? Hindi, kailangan. Nag-attend kami ng church. Kristiyano din kami. Oo, may relasyon kami, pero kailangan i-defend mo kami. Ayaw niya i-defend, umalis sila sa kanya. So, ang isa ngayon sa problema ko, sin ng lesbianism, mga relationship na ganyan, hindi na rin pinag-uusapan sa church. Akala lalo ng mga kabataan, siya ay okay lang. Di ba? Parang normal na siya. Okay lang. Di ba? Hindi. Hindi siya okay. Kaya na-realize ko rin, simulan natin, kailangan nating ituro ulit na yan ay masama, hindi gusto ng Diyos. Okay? May tanong. Ang mga bakla ba, ang mga tomboy ba, pupunta sa impyerno? Oo. Pupunta. Yung mga gumagawa ng kabaklaan, gumagawa ng katomboyan. Pero hindi lang sila. Okay? Ito, may verse. Hindi lang. Ang problema lang sa kasalanan kasing yun, parang normal lang. Actually, hindi. Lahat yan. O basahin natin. Nasa Bible. 1 Corinthians 6:9-10. Do not be deceived, neither the sexually immoral, o mga immoral daw, mga may kabit, okay? Tapos, adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, greedy, drunkards, slanderers, swindlers, will not inherit the kingdom of God. Okay? So Bible na ang nagsasabi yan. Yan daw ang mga kasalanan na you will not inherit the kingdom of God. Ano pa? Galatians 5:19-21. The acts of flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, o hatred pa, dinagdagan. O, hindi ko imbento yan. Nakita ko sa Bible, ayan, hatred, discord, kaguluhan, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God.
Oh, 'di ba? So hindi lang sila, actually marami. Romans 1:26 to 27. Okay? Kunin niyo yung mga verses para hindi niyo sabihin inimbento ko lang to. Because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and receiving themselves the due penalty for this error. Actually, mga kapatid, ang point ko, lahat kasalanan. Kaya lang, parang ninonormalize kasi yung mga ibang kasalanan. Okay? Ang kasalanan ay kasalanan, meron diyang listahan sa Bible. And then, na-realize din nung pastor na yon na nag-a-assume tayo na alam na ng mga anak natin. Di ba? Dahil nag-attend sila dito sa church, alam na nila yan, alam na nila masama yan, alam na hindi nila gagawin yan. Nashock siya eh. Ang unang nag-cons niya, medyo galit siya noon, buntis na yung babae, pupunta sila sa church, proud na proud pa sila. Sabi niya, bakit ganito? Bakit ganito tong church na to? Pinamukha sa kanya ng elder na hindi pala nila alam kasi hindi na tinuturo at hindi na pinag-uusapan. Nag-a-assume na lang tayong mga magulang. Alam nyo, merong time noon na si mother ko, gumawa siya ng grupo ng mga pastor's kids. Mga pastor's kids. Nag-gather sila, parang fellowship ng mga pastor's kids lang. Nag-gathering sila. Alam nyo yung last night, tinawag niya yung mga tatay, nanay ng mga pastor's kids, tapos open forum. Alam nyo, ang hindi ko malimutan na nangyari, ikwento ko na rin kasi maganda naman example, nangyari kay Pastor Pasamonte, yung namatay na dati nating regional overseer, at si anak niya, si Auntie Alice, na nasa Solano ngayon. Nung nagsalita si Auntie Alice, sabi niya, hinarap niya ang tatay niya, alam mo pa, sabi niya, ang dami kang nasesermon ng tao, ang dami kang kinakausap, ang dami mong tinutulungan for salvation. Ako, tinanong mo na ba ako? Ni minsan. Alam nyo, yung matanda, alam nyo, sabi niya, anak ko, patawarin mo ako. Sabi niya, kasi naman, lagi kang kasama sa church, lagi mo akong naririnig, nagsesermon, inassume ko na, pero patawarin mo ako. Sabi niya. Kaya mga anak ko, patawarin niyo ako kung nagkukulang ako, mga anak, ha? Patawarin niyo sana ako, Jasmine, Abiel, Janine. Alam niyo ang merong isang sinabi si Abby sa akin noon na hindi ko maintindihan noon, pero nabagabag ako minsan kasi sinabi niya sa akin noon, sana hindi mo naman kami iniiwan. Kasi may ugali talaga ako, mga kapatid, pag namimiss ko si God, or may mabigat akong problema, iiwan ko lahat, iwan ko sila, pupunta ako it's either sa complex na nag-iisa. Hindi ako alis doon hanggang masakit ang problema, pero ang problema, enjoyin ko si God. Tapos pagbalik ko doon, okay na. Doon ko na-realize, parang nasampal, dapat pala kasama ko sila. Isinasama ko sila. At hindi maganda na enjoyin ko ang buhay Kristiyano ko, tapos hindi ko kasama ang aking family. Ang laking mali yun. Kaya patawarin niyo uli ako, mga anak ko. Hindi pa ako actually nag-sorry sa kanila dito pa lang. Oo. Okay? So mga parents, baka akala natin, ina-assume natin na okay lang ang mga anak natin, pero baka may mga pagkukulang tayo. Mamaya, magpre-pray tayo niyan. Ready niyong mag-sorry sa mga anak niyo para hindi lang ako. Okay? So, naalala ko si Pastor Pasamonte, umiyak yung matanda. Siya yung founder ng Solano. Umiyak siya, pinamukha sa kanya, ang dami mong pinipreachan, ang dami mong minementor, ang dami mong ginagawa nito, ni minsan, tinanong mo na ba ako?
Yun, umiyak siya. So mga kwan doon, nag-iyakan sila. Open forum ng mga pastors at saka mga anak nila. Di ba? Kung ulitin kaya yan, nako, lagot ang mga tatay, no, pag magpa-open forum tayo, kaya wag na lang muna. Okay? So, kailangan ay makita nila. Meron pang isa, di ba? Meron yung mga mahiling mag-pray, patago, tulad ko, magbasa ng Bible. Actually, kailangan nilang makita kayo. Okay? Kung magbasa kayo ng Bible dun sa harap nila, manalangin kayo dun sa harap nila, kasi ang pinaka-vivid na memory ko sa tatay ko, noon, kahit mag-devotion lang kami sa bahay, nakataas yung kamay niya, nawiwirduhan ako nung dati. Di ba? Lord, devotion ng family. Siya lang ang naalala kong ganun. Pero nabavalue ko ngayon. Kasi pinapakita niya sa amin na may mahal siya na Diyos niya. Okay? Pwede ba, parents? Kailangan magtulungan tayo para sa ating mga anak. Huwag na tayong mag-assume. Kasi baka hindi nila alam na kasalanan pala yung ginagawa nila, ina-assume naman na natin. Okay? So anong nangyari? Okay? So, di ba may kasalanan na siya? Okay na. Ang problema kay David, okay na, kasal na kami, hinihintay na namin ang anak, biglang dumating si Prophet Nathan sa kanya. Okay? Anong ginawa ni Prophet Nathan? Imagine lang natin, ano kaya ang gagawin ni Prophet Nathan nung sinabi ni God, hindi ako natutuwa sa ginawa ni David? Paano mo harapin ang hari na gumawa ng krimen, tapos ipapamukha mo sa kanya na masama yung ginawa niya? So, ang ginawa ni Nathan, actually, matalino siya eh. Ang ginawa niya, dahil alam niyang dating shepherd si David, ang ginamit niyang kwento ay patungkol sa tupa. Alam niyang mabait si David, alam niyang matapang si David, alam niyang pagpaalam. So, ang kwento niya ay, sabi niya, merong isang family na merong maliit na tupa na mahal nila na inaalagaan nila. Tapos merong isa naman, napakayaman, marami siyang tupa, pero nung magpapakain siya sa kanyang bisita, ang kinuha pa niyang tupa ay yung tupa na nag-iisa ng ibang tao at yun ang pinakain niya. Now, na-imagine ko habang naririnig ni David ito patungkol sa tupa, at nung narinig niya yung tao na kinuha yung tupa upang inagawan sila, bumalik ulit sa kanya ang pagiging David. Yung David na yan. Naghalit siya ulit sa kasalanan. Kasi ine-enjoy niya yung kasalanan eh. Biglang naalala niya, inagawan siya. Bumalik si David. Diba? Bumalik siya ulit, naging matapang siya ulit. Sinabi niya, yung taong yan ay dapat mamatay. Di ba? Ang taong yan ay dapat mamatay. At nung sinabi sa kanya ni Nathan, Prophet Nathan, na ikaw yun, alam nyo, ini-imagine ko si David eh, nung ang tapang-tapang niya, tapos nung bilang sinabi ni David, ikaw yun, alam nyo ba, parang yung pelikula na nag-flashback, paatras, tapos biglang nakita ulit ni David yung sarili niya noon. Di ba? Sino ba si David nung una? Isang shepherd, mabait, matapang, mahal na mahal niya ang Diyos, enjoy na enjoy niya ang Diyos. Bigla niyang nakita ulit yung nawala niya. Kaya umiyak siya kaagad. Dinerecho sa ni Nathan eh. Umiyak siya agad. And then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nakita niyo, agad siyang humingi ng tawad. Kahit si David, nawala sa isip niya na kasalanan pala yung ginawa nila ni Bathsheba. So ito ang warning sa ating lahat tayo, kahit na mga godly men, kailangang maging aware at kailangang mag-ingat. Yan, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. So kung hindi pala sinabi ni Nathan sa kanya na nagkasala ka, di wala.
Di ba? So, importante ang, una, repentance. Kasi sabi nga ni David, have mercy on me, God, in your goodness, blot out my offense. Humingi siya kaagad ng tawad sa Diyos. Please, sabi niya, blot out my offense. Pakalinisin mo ako. Hindi siya nagalit, hindi siya nag-deny, hindi siya nagpalusot. Ang ginawa niya, humingi siya agad ng tawad. Okay? And then, pag humingi ka ng tawad, there's a hope of restoration. Sabi nga sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, hingin natin ang tawad ang mga kasalanan na nagagawa natin. Huwag tayo maging mayabang. Okay? Humingi tayo ng tawad. Ay, hindi, okay na, Kristiyano na ako eh. Pinatawad na ako noon. Okay na, hindi na ako hingi ng tawad. Hindi. Si David mismo humingi ng tawad at sabi sa 1 John 1:9 na He is faithful and just to forgive us. Pero ang problema, yung consequences ng sin, karaniwan, nangyayari pa rin yan. Di ba? Nangyayari pa rin. Tulad ng pastor nga na sinabi ko sa inyo, di ba? Nagandahan siya, kinis niya. O next time na tatayo siyang mag-preach, ang nakikita ng mga members, pinatawad na nila. Pero hindi na siya gaya noon as powerful bago nangyari yun. Okay? So ang maganda kay David, what sets David apart is how he responded to his failure. Kasi ang question ko din, bakit tinawag siya naman after God's own heart, nakagawa siya ng mabigat na kasalanan? Napansin niyo? Parang hindi bagay. Man after God's own heart, nakagawa ng adultery, murder, di ba? Lying, ano pa? Pero tinawag pa rin siyang man after God's own heart dahil sa kanyang response sa kanyang failure. Anong meron kay David? Hunger and thirst for righteousness. Yan ang isang kailangan natin, mga kapatid. Hunger and thirst for righteousness. Oo, nagkasala siya, pero nung nalaman niyang may kasalanan siya, inayos na niya ang buhay niya. At alam nyo, ang maganda kay David, hindi siya tumatakbo kay God. Lagi siyang pa-forward kay God. Kung magkasala siya, paparusahan siya, sige, pero hindi ako lalayo sa iyo. Karaniwan ng mga may kasalanan, tatakbo sila paalis. Lumalayo sila kay God. Si David, gaya na naman, nagpasensus na naman siya. O pagpapakita na wala na naman tiwala siya kay God. O di ba? Nagpasensus siya. Bilangin niyo nga kung ilan ang sundalo ko. O nagalit si God. Sabi ni God, ito ang parusa mo. 3 years na famine yata. Basta tapos 3 months na tatalunin kayo ng mga kalaban or 3 days na may peste. Ganon. Maraming mamamatay. Sabi ni David, famine, mga kalaban, yung peste na lang. Kasi si God mismo yun. At least, mag-pray na lang tayo for His mercy. Di ba? Diretso ulit siya na yumakap sa Panginoon. Nakita niyo, may medyo pagka-sticky siya eh. Alam niyo yung may mga friends kayo na kahit anong ginagawa mo sinusungitan mo, nakadikit pa rin siya. May pagka-clingy yata ang tawag ng mga ba? Clingy. Ganun si David kay God. Okay? So, ikalawa, meron siyang have a deep longing to know God and to feel His mighty power. Una, ulitin ko meron siyang hunger and thirst for righteousness. Hindi siya perfect, nagkakasala siya, pero nagkasala siya, humihingi siya ng tawad, lumalapit siya ulit kay God, tinatry niyang baguhin ang buhay niya, ayusin. Okay? Of course, hindi na gaya dati nakaganda ng tingin nila sa kanya, pero makikita kay David, basahin niyo ang Psalms, kung ano yung nararamdaman niya, yung takot niya, yung kung nagagalit siya, andun lahat, mga normal emotions ng tao, pero kumapit pa rin siya kay God. Ikalawa, have a deep longing to know God and to feel His mighty
power. Kasi sabi niya, after na nagkasala siya kay Bathsheba, of course, pangit na ang buhay niya, pero sabi niya sa Psalms 51 verse 12, restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. So nung sabi niya, Lord, sabi niya, restore to me the joy of my salvation. Humiling siya ulit kay God. Oo, alam ko Lord, nagkasala ako, pero wala naman akong ibang mapupuntahan, makakapitan, kundi ikaw lamang. Okay? Aware siya sa kasalanan niya, humingi siya ng tawad, at humingi siya ulit ng restoration galing kay God. Anong hinihingi niya? Renewal of joy and strength in his spiritual journey. So, alam nyo, may sasabihin ako sa inyo ng sikreto about worshiping God. Actually, na makikita nyo doon about longing. Ang praise and worship ay hindi lang patungkol sa kanta, sa awit, sa talon, sa sayaw, pagtaas ng kamay. Actually, ang pinaka-importante doon is you long for God. You long for God. Kasi, if you do not long for Him, ang mangyari, routine lang na rituals, di ba? Gumagawa ka ng mga religious practices out of obligation. Ay, kailangan kong pumunta sa church kasi pag hindi ako nag-attend, teteksan ako ni Pastor Ramil, magpakita na lang ako. Di ba? Or, nakataas na lahat ng kamay nila, magtaas na rin ako ng kamay, nakakaya naman, baka mapansin ako. Di ba? So, kung ganyan ang gagawin mo, magiging routine lang siya na ritual. Ikalawa, formal prayer. Ang sinasabi ko dyan sa formal prayer ay yung reciting by rote. Of course, pag ginawa mo, pwede. Pero meron kasi yung paulit-ulit. Di ba? Parang, kahit ngayong Our Father in Heaven, hallowed be your name, kung hindi mo naman taus-pusong ipanalangin, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Yung iba nga, in Jesus' name, naging kwan na Anong tawag nun? Kahit ano-ano na lang. Di ba? Dahil akala nila, pag sabihin mo ang pangalan na in Jesus' name, may power na. Di ba? Maalala nyo yung kwento ko sa inyo na sa Bible school na lumalapit yung mga korteng aso na Jesus' name. In Jesus' name. Sabi niya, pero umaatras siya, pa-forward naman sila. Anong power? Kasi in Jesus' name. Sabi niya, pero patakbo. Di ba? So, kahit prayer, kung hindi ka talaga taos-pusong nananalangin sa Diyos, pag sabihin mo lang, nirecite mo lang, wala rin lang siyang power, walang kwenta. Yan. Attendance for appearances. Okay? Wala pa akong pinapatamaan dyan lahat po tayo. Kung nag-attend tayo for appearance, kasi may message-san tayo, or baka sabihin nila, backslider na ako. Ang attend na ako So, hindi rin po maganda. Superficial acts. Nagpe-perform ka. Alam niyo, uso sa Facebook yan Magbibigay, tapos post, di ba? May uso ngayon yung tatawagin nila na kunwari naglilinis ka, tapos picturean ka, tapos bibigyan ka ng pagkain, tapos sasabihin na tumulong sila sa pulubi. And then, yan po, empty praise. Singing hymns or praises mechanically. Di ba? Without truly reflecting on the words or their significance. Di ba? Ayan lang. Oh, I worship you. I worship you. Anong kakainin namin mamaya? Di ba? Wala. Kahit kumakanta ka, wala. Di ba? Alam nyo nga, sabi ko nga bakit ang ganda-ganda kaya ng praises and worship namin 1980s, 1990s, 2000, pwede pa ng mga early 2010. Pagdating natin ngayon, wala na masyado ang presensya ng
Diyos, hindi na masyado maramdaman. Noon, bato nga lang yung ginaganyan, di ba? Umaapo yung presensya ng Diyos. Alam nyo ba, may isang, nag-attend ako sa isang church na, hindi ko to malilimutan Di ba, start na yung church, yung opening prayer, di ba? Nag-pray siya ng opening prayer. Pag-pray niya ng opening prayer, hindi naman na kami lahat mapakali. Nagsiluhuran kami. Yung opening prayer, di niya alam gagawin niya. Ano ba nangyayari? Dilumuhod na rin siya. Tapos wala, puro lang nanalangin. Tapos 1 oras, 2 oras, 3 oras, nung pakalma na, tumayo na si pastor, okay, mag-closing prayer na po tayo. Oh, di ba? Hindi niya pinilit mag-sermon kasi hindi naman na kailangan. Di ba? Kahit yung mag-opening prayer, di niya alam gagawin niya. Bakit nakaluhod naman na lahat to? Paano gagawin ko rito? Kasi yung presensya ng Holy Spirit bigla na lang umaapoy. Di ba? Ngayon, paganyanan na Yan na ang uso. Di ba? Parang concert. Alam niyo, madali lang naman ang difference yan Mayroon ako nakausap na isang pastor noon. Kasi dun sa ginawa nila, nag-gather pa sila ng ganon sa church. Sabi ko, bakit ang gulo? Yung sinabi sa akin, hindi na ako napagsalita, sabi niya, dapat mong tanggapin na ganyan na mag-worship ang mga kabataan ngayon. Ayaw ko naman siyang mapahiya, so hindi na ako nagsalita. Diba? Pero alam niyo actually ang difference, mga kapatid, pag masyadong nakafocus, at tayo na lang lahat, pati ako, pag masyado kang nakafocus sa gagawin mo, example, pupunta ako rito, ang akala mo, ang praise and worship ay patungkol sa kakantahin mo, sa pagtaas mo ng kamay, sa pagsayaw. Kasi, alam nyo, may nakadebate ako sa Facebook na marami noon Sabi nila, dapat madilim ang church. Bakit? Para libre silang sumayaw. Hindi sila nahihiyang sumayaw. Hindi sila nahihiyang magtaas ng kamay. Saan kayo nakafocus? Sa tao. Dapat siyang magsayaw. Pagandahin natin ang lugar para kayo, magaling kayong magsayaw, umawit, ganyan. Hindi yan Ang kailangan, nandun sa dalawa. Balik tayo. Longing. Kahit kung pumunta kang mag-praise and worship, hindi yung kanta, hindi yung sayaw, hindi yung gagawin mo, yung longing. Tanong niyo kay Pastor Chris, ang tagal na naming magkasama. Pag maganda ang praise and worship, kumakanta ba ako, bro? Hindi ako kumakanta, ninanam. Makaganyan ako. Kasi hindi siya sa kanta. Longing. Yung pagpunta mo, yung song, yung sayaw, output na lang yun ng longing mo. Di ba? Kaya pag pumunta kayo dito sa church, pupunta ako para kantahan ka, sayawan ka, na ang focus mo yung magiging itsura mo. Hindi. Longing. Punta ka sa church, Lord, namimiss kita, gusto kita, yakapin mo nga ako. Ang sarap siguro mag-worship leader Papakantahan ganyan, walang pumapansin sa'yo kasi lahat sila lumuluhod, lahat sila wala ka ng kwenta. Di ba? Ang sarap sana. Kaya nga may problema, kang worship leader, pag lahat sila kumakanta, and gising na gising pa, medyo may problema po yun. Di ba? Alert na alert sila. Bakit? Nailid mo sila na kumanta ng maganda. Ang kailangan mo silang ilid para yung longing nila mapunta kay God. Di ba? Kaya maraming mga praise and worship ngayon, maraming mga churches, ang naging focus tuloy, yung mga tao. Di ba? Pumunta ako sa church, ganito ang pagkanta ko, ganito ang pagsayaw ko, palakpak, ho, ho, ho. Di ba? Hindi ko yun.
Yung longing. Dahil gusto kita, Lord. Gusto kong yakap mo. Gusto kitang makasama. Miss na kita. Oh. Kumanta kayo o hindi, okay lang yun. Ang importante, di ba? Namimiss mo siya. Di ba? Oh. Nung pumunta tayo sa Jesus Reigns, marami ang pumunta para ma-enjoy ang mga fellowship. Di ba? Ako hindi ako pumunta sa Jesus Reigns para ma-enjoy fellowship. Pumunta ako sa Jesus Reigns. Ang sinabi ko, Lord, sa lahat naman na mabubuting nagawa ko last year, ngayon ko naman matatanggap yung reward ko. Ikaw lang naman ang kailangan ko. Kung hindi kita mararanasan ngayon, ano mangyayari sa akin next year? Di ba? So yun yung longing. So mamaya, tatawagin ko yung maglilid si Brother Chris. Subukan nga natin mga kapatid. Paano ba talaga ang maglonging? Sabi niya, we hunger and thirst for righteousness. Pray mo, Lord, linisin mo ako, patawarin mo ako. Gusto ko ulit maging malinis sa iyong harapan. And then hingin mo, Lord, please, gusto naman kitang maranasan. Di ba? Gusto kitang maranasan, may experience. Hindi po siya madali. Pero pinag-pray nyo ba? Sino mga gustong mabaptize ng Holy Spirit, pinag-pray nyo ba? Alam nyo, medyo matanda na ako compared sa mga ibang mga pastor's kids noon na nabaptize ng Holy Spirit. Medyo may katandaan na ako noon eh. Kaya lang, natanggap ko rin dahil iniyak ko siya. Sobrang iyak ko noon. Di ba? Imagine, bakit itong mga mas bata nababaptize ng Holy Spirit, bakit ako hindi? Alam niyo ba si Maviki? Ano siya nabaptize ng Holy Spirit? Nag-church sila, nag-flow ang Holy Spirit, maraming nabaptize siya, hindi. Alam niyo ba, umuwi siya, umiyak siya. Sabi niya, hindi. Bakit ganito? Bakit sila? Bakit ako hindi? Nakatulugan niyang umiyak. Nung gabi na, nagulantang si Dad. Nabaptize ng Holy Spirit yung tulog na Vicky Simon. Doon, nabaptize siya. Bakit siya nabaptize? Kasi sobrang intense ang longing niya. Yan ang nalilimutan natin. Kailangan natin ulit ng deep longing to know more of God. Okay? So, tatawagin ko na sila Pastor Kiris. Ganitong gagawin natin mga kapatid. Okay? Ganito pa gawin natin. Ini-invite namin kayo pumunta sa harap. Mag-pray po tayo. Una pong ipag-pray natin, magkaroon ulit tayo ng hunger and thirst for righteousness. And then, magkaroon tayo ulit ng intense longing kay God. Yung bang i-worship mo siya, hindi dahil sa gagawin mong action, i-worship mo siya dahil sa longing na gusto mong maranasan sa Kanya. Hindi pa ba kayo nagsasawa mga kapatid na ang hirap gumalaw ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay? Di ba? Kailan ba yung last na sinabi mong, Lord, na-enjoy ko ang presensya mo? Diba? So ito mga kapatid, ito dalawang message actually. First, hunger and thirst for righteousness. Ipag-pray natin, Lord, tulungan mo ko ulit na mag-hunger for tears and righteousness. At kung may mga kasalanan ako, patawarin mo kami. And then, Lord, gumalaw ka naman sa aming mga buhay. So tumayo po tayo. Mag-worship po tayo mga kapatid. Ngayon, hindi kung ano yung nasa lyrics, hindi kung ano yung action nyo, isa puso yung song na nandyan. And then, ini-invite ko kayo pumunta sa harap, manalangin po tayo.